Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng Batas PH. Pahayag ito ni Ombudsman Boying Rimulya, pag-aakusa, pagdududa sa mga justices natin, mga judges natin sa judiciary. Sabi nyo, Ombudsman hits judiciary. Binanatan, Ombudsman Jesus Crispin Boying Rimulya has called the Filipino people to closely monitor the actions of the courts, particularly in the trial of graft and corruption cases involving flood control projects. In his radio program, Rimulya emphasized that the country's corruption problem is systemic and involves multiple institutions, including the judiciary. Last year, narinig ko, may ganito na naman siyang pahayag. I think nung kasagsagan ng investigasyon sa missing sa Bongeros, nabanggit niya ito na ang mga korte parang there is something wrong sa korte. Grabe ano? Lakas ng loob. Akusahan niya ang ating mga maestrado, ang ating mga judges. But anyway, opinion man lang niya yun at panawagan niya sa taong bayan. Tingnan natin ano ang reaksyon ng taong bayan. Ito sandali. Ito, reaksyon ng taong bayan. 9,300 ang nag-react. 7,500 ang tumatawa, hindi naniniwala kay Boying Rimulya. 728 ang galit. 948 lang ang nag-like o naniniwala sa kanya. Ibig sabihin, nasa 90% sa mga netizens hindi naniniwala kay Boying Rimulya. 10% lang naniniwala sa kanya. Sana makita nila itong reaksyon ng taong bayan. Gaano kababa ang acceptance sa kanilang mga sinasabi sa taong bayan. Okay, basa tayo sa mga comments. Tess Taiko, he's referring to himself actually. Kasi human nature yan. Tao, tingin niya sarili niya okay siya. Tingin niya sa iba, may problema. Kaya ganyan, no? Nag-a-accuse. Ikaw, kurakot ka. Okay? Tignan nyo, ilang fingers ang nag-accuse, di ba? 2. Ang 3, papunta dito sa ating sarili. Kaya, iwasan po natin yung ganito. Yung maging judgmental, maging critical o ano. Ang ganda yung mga preaching na naririnig ko every Sunday. Sabi ng pastor, do not judge others, judge yourself. Ang tignan natin ang ating mga sarili. Kung ano tayo sa harapan ng Diyos. At ako, alam ko, makasalanan. Kaya ang aking prayer palaging, Lord, I am nothing without you. Help me to live a life that pleases your name. Lead me and guide me and make it obvious. Ng aking mga prayer. Specifically yung Holy Spirit. Kasi ang mga naniniwala sa Panginoong Hesus, yung tumanggap sa Kanya as Lord and Savior, mayroong Holy Spirit. Kaya let us be sensitive to the leading of the Holy Spirit. Yun ang mag-convict sa atin sa ating mga kasalanan. Kaya ako, ang tinitignan ko, sarili ko. Ala, hindi maganda yung ginawa ko. Panginoon, patawarin niyo ako sa kaisipan kong ganon. Yung salita kong ganon, patawad, ganon.
Ang ombudsman, sabi niya, kurakot ang gobyerno. Correct. Systemic, correct. Sino ang mas kurakot? Aling branch of government? Executive, legislative, o judiciary? Well, to me, hindi mo naman maiwasan na lahat ng institusyon o grupo may buluyogon o may mga ano. Kaya among the three branches of government, to me, pinaka-the best pa rin ang judiciary. I have personal experience. Kita ko, karamihan sa ating mga judges o justices, matitino, lalo na ang Supreme Court. Kasi yan, mga cream of the crop na yan. Meron ding mga napapabalita, mga judges na, but to me, mas marami yung matitinong judges or justices. Sa executive ngayon, legislative, wala na. Lalo na itong nangyari sa flood control. Grabe. Bakit hirap-hirap tayo ngayon? Bakit nawalan tayo ng bilyones? It is because of the lawmakers and, of course, the president, pinabayaan niya. Human responsibility niya. Kaya, I don't know, sa inyo, kung maniniwala kayo kay Boying, babantayan ninyo ang judiciary, o kayo na lang, trabaho nyo yan. Bakit kami ang pabantayin mo? Okay, Janice Lucas, sabi niya, while Ombudsman Remulla's statement raises valid concerns about corruption, it should have been expressed with greater precision and restraint to avoid undermining judicial independence. Correct. The rule of law demands not only that justice be done, but it be pursued through lawful and respectful means. To me, kulang na ng pagrespeto ito eh. Yung sasabihin mo, na bantayan nyo ang mga korte, baka mamaya ibasura nila ang mga flood control cases natin, graft and corruption. Kung mahinang inyong ebidensya, talagang ibabasura. That is for sure. Kasi ang batayan dyan is proof beyond reasonable doubt. Pag may hint, a iota of doubt, dismiss. Ganun po ang ating mga korte. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Natagaan na mo gero, so mag-atop na ni siya. Patuloy ko na. Karon naman nagkit sa pag-atop, so may nagit siya nga atop kay kuha man naman. Salamat sa Ginoo og sa nagtabang nga sen dagan jud kayo salamat. Dili na ko maulanan kay nakahuman ako og atop. So pila da imong anak? 2 ka buok. Tanan na naga-eskwela. Tanan naga-eskwela. Oo, so pila na da imong edad? 30. 30 na ka. So kuan gyud. Unsa day inyong panginabuhian, inyong trabaho sa imong bana? Ang trabaho sa akong bana magtanom og mais o mag-garden sa carrots. Ora. Lagi ba? Kay ang pag-garden kuan magyapon usahay bagsak ang presyo. Sa jud. Hinaut unta nga magpadayon ni nga tabang para daghan ang matabangan. So salamat kaayo. Salamat kaayo.
Mm.